The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Madami ka matututunan, nakaalaman, kaya lagi tandaan. Sa barangay tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming manonood at taga-subaybay ng Sa Barangay Tayo. Salamat sa mga council din at sa mga constituents nyo na nanonood, sa mga kapwa ko public servants. Ang tanging may iwan lamang natin ay ang ating serbisyo, ika nga, performance speaks. Samahan nyo kami ngayon, o ako, pansamantala, dito sa Barangay Tayo. Well, ako lang po mag-isa ngayon at si Kags Butch ay medyo nakaantabay sa kung ano man ang mangyayari. Alam niyo naman, gustong-gusto ni Kags Butch na siya ang makapagbigay ng unang balita sa inyo patungkol sa BSKE. Kung tuloy ba o postpone ba, kung ano man ang kalalabasan nung as of now, it's 2:20, wala pa hong balita. Kaming natatanggap, ako personally pagdating sa BSKE regarding dun sa BICAM na sinabi ni Senate President Chis Escudero kanina sa kanyang press conference ay nasa BICAM na. So wala pang balita kung anong kinalabasan at hoping na kung ano man ang kalabasan nito ay mas maraming masisiyahan o mas maraming matutuwa sa madaling salita. Anyways, kaya po ako rin ay nagpapasintabi. Ako rin po ay nagpapasintabi sa aking dalawang kasamang host o mga co-host natin. Si SK Mai ay medyo naipit sa traffic. Medyo malayo po yung kanyang binyahe. Tapos si Kags Marie ay alam nyo na po, medyo ang kanyang katungkulan ay nadagdagan ng mga responsibilidad diyan sa siyudad ng Parañaque, kaya medyo busy po talaga si Kags Marie ngayon. Most especially preparation at malapit na pong magsimula ulit yung panunungkulan ng kanyang boss o kanyang mentor, ika nga. So, busy sa madaling salita sa ngayong araw na to. Anyways, puntahan muna natin yung, bago ang lahat, puntahan natin yung BSKE muna. As I have said, wala po kaming balita pa. Ako personally, nakaantabay ako sa cellphone at sa text ni Kags Butch o kung ano man ang mangyayari sa BICAM. Waiting po tayo. Waiting po at malalaman po natin siguro, hopefully, today or until Friday, hopefully. We really don't know. Mamaya na po ako mag-elaborate pagdating sa BSKE. Punta muna ho ako dun sa unang napag-usapan mga two episodes ago about development fund. Mahalaga po kasi ito, ayokong maliligaw ang mga kapwa ko barangay council, punong barangay, pagdating po sa paggamit ng development fund. Sinabi ko naman po sa inyo to na kukuha po ako ng circular at makikipag-usap po ako sa mga tao na may alam po at talagang sila po yung mga expert pagdating sa paggamit ng development fund. Itong development fund, siguro papa-post ko na lang kay Kags Butch sa kanyang Facebook account na galing po itong joint memorandum circular
2017, dated February 22, 2017, galing po sa DILG saka sa DBM, okay, Department of Budget and Management. Yan po. Ito ay pinagbabasihan po kahit ng Commission on Audit kung papaano nyo gagamitin ang inyong development fund. So, ito yung pinaka-updated guidelines on the appropriation and utilization of the 20% of the annual dati kasi internal revenue allotment, ngayon NTA na, for development projects. Ang mga general policies, basa lang ako ng isa, ay yung 2.1. In accordance with Section 287 of the Republic Act Number 7160, every LGU, ang barangay po ay LGU rin, shall appropriate in its annual budget no less than 20% of its annual IRA or IRA for development projects. The 20% shall be utilized to finance the LGU's priority development projects as embodied in its duly approved local development plans and annual investment program, which should be directly supportive of the Philippine Development Plan and the Public Investment Program. So magkakaakibat po yun. So sa barangay, di ba po gumagawa po, meron tayong mga plano o yung ating barangay plan na supposedly every 5 years dapat meron tayo. Doon po natin titignan at ibabase yung ating development fund natin for every year sa dadaan na 5 taon. So, ngayon, kailangan nakaswak din to, ika nga, dun sa Philippine Development Plan o yung kung ano man ang development plan ng ating national government. So, yun, ang allowable development projects chargeable against the 20% DF o development plan is 1, social development, 2, economic development, tapos 3 is environmental management. Yan po. So, dyan nyo po, yan po ang pwede niyong pagbasihan. Yung social development, construction of or rehabilitation of health center, rural health units, hospital, hindi naman kayo dun. Sa local government yun. Purchase of ambulance and medical equipment, kung kaya po ng inyong pondo ng barangay. Construction or rehabilitation of local government-owned potable water supply system. Sa probinsya, baka may sarili kayong water system, pwede nyo paggamitan yan. Mag-rehabilitate or establish ng Manpower Development Center, usually sa LGU yan. At marami pang iba. Installation of street lighting system. Yan, sa social. Kasi kailangan maliwanag ang ating kalsada. So, dun po, kahit sa akin, kahit sa gabi po, sa Barangay Namayan, nung pisahan ko na po ito, 2018, talagang nilagyan ko po at lahat ho ng iskinita may ilaw sa gitna ng kalsada. So, para safe po ang mga tiga barangay ko po. So sa development fund ko po 'yon chinarge. Okay? Doon naman sa economic development ay yung mga construction or rehabilitation of irrigation, communal irrigation or water impounding system, purchase or lease of post-harvest facilities such as farm or hand tractor with trailer, kung kaya po ng inyong barangay, construction or rehabilitation of local roads or bridges, including purchase of appropriate engineering equipment. May mga bagay na maliliit naman, kaya. Basta dumaan po sa bidding, ha? Dadaan po lagi sa bidding. Okay? At yung mga iba pang mga capital expenditures related to the implementation of livelihood or entrepreneurship local economic development projects. Binabasa ko po ito, hindi po galing sa aking sapantaha lamang. Okay? So, ibig sabihin, may pinagbasihan po itong binabasa ko na galing mismo sa DBM at sa DILG.
Ngayon, and last, yung environmental management. Reforestation, urban greening, construction of or rehabilitation of sanitary landfills, MRF, purchase of garbage trucks, kung kaya naman, implementation of flood and erosion control projects, and other environmental management projects that promote air and water quality as well as productivity. Mga solar. Ngayon, uso na yung solar. Pwede yung sa DBM yun. Ay, sa DF yun. Ngayon, may mga not allowed to be charged. Personal services, administrative expenses, traveling expenses, registration or yung mga pag-attend sa mga imbitasyon ng mga convention, yung mga ganyan-ganyan. Hindi nyo pwedeng i-charge, ha? Okay, purchase, maintenance, or repair of motor vehicles or motorcycles other than those specified in item 3.0. Pag hindi ho nakaspecify dun sa 3.0, hindi nyo, 3.0 is yung mga kung saan pwedeng i-charge. Allowable development projects, chargeable sa 20% development fund. Kung hindi po naka-charge dun, at hindi naka-itemize doon, hindi nyo pwedeng paggamitan. Okay? So, yan po. So, ang responsibility ng isang punong barangay ay it is local chief executive. Punong barangay ay ang barangay chief executive. Basahin ko po. Mahalaga po ito. It is the responsibility of every local chief executive to ensure that the 20% DF Development Fund is optimally utilized to help achieve the desirable socio-economic development and environmental outcomes of the barangay or LGU. The utilization of the 20% development fund, whether willfully or through negligence, for any purpose other than those expressly prescribed by law or public policy, shall be subject to the sanctions provided under the Republic Act number 7160 and other applicable laws. So, yan. Okay? Ibig sabihin, pwede tayong ma-question ng COA o ng DILG kasi sinasabit nyo po ito sa sanggunian para ma-check. Okay? So, yan. At least maano kayo sa development fund. Punta naman ako sa sandali lang doon sa mga nalilito or may katanungan pagdating sa 10% ng sangguniang kabataan. Yung 10% po ng sangguniang kabataan, manggagaling po sa general fund. Ibig sabihin, NTA, RPT, real property taxes, saka yung other fees na nakokolekta ng barangay. Kung meron kayong sinisingil pagdating sa barangay clearances, mga clearances, doon yun. Okay? So, 3 yung pagkukuhanan. Basta, dumating ang NTA, 10%. Kung dumating kunyari, ang NTA nyo ay 100,000 per month, 10,000. Kung dumating naman ang real property taxes, 1 milyar, mga bayad ng ganon. 10% ulit. Kung dumating po ngayon ay 200, may 20,000 sila. Okay? So, kung meron kayong koleksyon na 1,000 pesos, sa real talk lang tayo, minsan ganun lang talaga kababa yung koleksyon, o mas mababa pa nga mga iba. 10% nun. Sa 1,000, may 100 pesos sila. So, iipunin nyo yun, tapos bibigay nyo sa SK nyo sa kada buwan. Okay. Now, ang ano doon ay basta kailangan yung ibibigay or i-deposit nyo doon sa bangko ng SK nyo. Ayon sa Republic Act ayon sa SK Reform Act. Okay? Tapos, yung deposit slip o yung OR,
kasi dapat may OR na yung SK. May official receipt kayo dapat. Kukuha kayo sa Treasury Department ng local government unit nyo o sa city or municipality. Tapos, re-releasean nyo ang punong barangay. Kasi baka mamaya pag-isipan yung punong barangay, kawawa naman, pero nagdi-disburse sa inyo talaga. So, yan. Okay? So, bigay nyo dun sa ano yun, ha? Sa punong barangay, sa treasurer, yung OR. Na ang punong barangay, ang treasurer ay nag-deposit sa inyo, mga sangguniang kabataan, chairpersons, at ang inyong treasurer. May sweldo na po kayo, ang mga SK, kagawad, hanggang secretary saka treasurer, may sweldo po kayo ayon sa SK Reform Act. So, katulad sa akin, I expect na dahil sa may sweldo kayo, dapat nagtatrabaho kayo. Kasi taxpayers' money po yung pinambabayad sa inyo. So, hindi po dapat kayo nakatenga lang, nakanganga at nag-aabang lang. Dapat proactive po ang mga sangguniang kabataan natin. Usually po, yan din karamihan, o hindi naman karamihan, may mangilan-ilan na nagsasabi po sa amin, mga kapitan, talagang may problema yung mga ibang SK. Sa akin, wala naman ho akong problema, pero sa iba, may mga nagsasabing may mga problema po sila sa SK nila. Hopefully, kasi tandaan nyo, yung SK ay nangangalaga naman ng kabataan. Tayo mga punong barangay, mga kagawad ng barangay, ay dapat lamang pong alagaan natin din ang susunod na henerasyon na magmamana po nung kung ano po yung ginagawa natin. Okay? Now, punta naman po ako dun sa COMELEC na sinasabi po ng commissioner ng COMELEC o chairman na tuloy po ang July 1 to 11 registration. At hanggang dun lamang po ang aking pwedeng sabihin. Basta tuloy po ang July 1 to 11 registration. So, yung mga kabataan dyan, magpa-register na kayo. At ang pagkakaalam ko, I don't know kung may lumabas ng memorandum na hindi na sila tatanggap ng barangay clearance o barangay resident certificate. Tama ba? Certificate of residency, yun, mula sa barangay. Talagang ID, student ID, o kung anumang ID ang nagsasabing tiga doon po kayo. Okay? Ngayon, tanong, para makapagpa-register ka, gaano katagal ka ba dapat sa barangay? Nasa omnibus election yan, o kaya may batas po dyan, i-research namin para mismong galing sa papel, ayoko pong nagsasalita lamang ng hindi ko alam, ng sigurado, para at least masabi namin sa susunod na kung ano yung requirement bago ka makapagpa-transfer. Kasi usually ang ginagawa, yan yung padding, yung kukuha ka ng botante doon sa kabila, sa ibang barangay o sa probinsya, dadali mo rito para kung may eleksyon, meron kang panapat. Nangyayari po yun eh. So, para maiwasan yun, ako naman, biro nyo, pinipirmahan ko yung certificate. Kunyari, yung certificate of residency. Alam ko naman hindi tiga rito. Diba? Hindi ko gagawin yun. Kaya sa akin, talagang mas okay sa akin yung ID na talagang Tapos, lehitimong tiga-barangay nyo dapat. At matagal. If I'm not mistaken, 6 months yata eh. Pero I will make sure, promise. Para at least paghatid ko sa inyo next episode, sigurado po yung sinasabi ko po sa inyo. Okay. Punta na po ako sa pangalawa sa panghuli, pagbati. Batiin ko po ang mga nanonood sa barangay tayo at mga followers, ika nga. Punong Barangay Cap Jojo Zapata ng Barangay 182 Zone 16 District 2 City of Manila. Kapitan Joey Sinsay Karampot ng Barangay Pasong Kamachili 2 City of General Trias Cavite. Thank you ulit sa mga pinamigay niyong handbags. Kagawad Oka Honor ng Barangay Salawag Dasmariñas City Cavite. Punong Barangay Bernardo Kiboy at Kagawad Brix Sanchez ng Barangay 181, Zona 16, Distrito 3, Caloocan City. Kagawad J. Daduya ng Barangay Pag-asa, Olongapo City. Jimmy Kalibayan, Pescuela
former anchor and newscaster and DJ sa radio station sa Sultan Kudarat at sa Kidapawan City, South Cotabato. Ay, magandang araw po sa inyong lahat. At talaga namang natutuwa kami dahil nanonood, nagtitiwala at talagang kayo ay nakasubaybay sa programa po ng Sa Barangay Tayo dito sa GNN. And lastly, komento na po ako tungkol sa BSKE kung matutuloy man o hindi. Alam nyo, ito po nga po yung sinasabi ko sa aking mga constituents. At sasabihin ko rin po sa inyo, yung pagiging barangay captain o punong barangay at pagiging kagawad, pagiging SK chairman at pagiging SK kagawad, pati na rin po yung sa mga nanalo sa lokal, nanalo sa senador, nanalo sa nasyonal. It's a privilege. It's an honor. Pagsamasamahin mo po lahat yan, pagsamasamahin nyo po, may 42,000 na barangay, i-multiply nyo lang ho yan sa kung ilan po ang nanunungkulan sa barangay. Isama nyo na po yung mga tanod, yung treasurer, secretary, lahat na, sama nyo na. Sama nyo na rin po ang bawat nanunungkulan o nahalal sa lokal, mga konsihal, mga governor, mga mayor, etc. Pati yung mga nasa Senado, mga congressman, hindi po karamihan yan compared sa dami ng tao sa Pilipinas. Kaya pribileyo po ang magkaroon ng posisyon. Okay? So, ang drive ko lang po, kung ano po yung meron ngayon at ano po yung dinadanas po nyo ngayon na yung posisyon po na kung ano po ang kung nasan po kayo ngayon. Gawin nyo na pong gumawa na po kayo ng pinakakaya nyong gawin na tama at in the best of your abilities, ika nga. Kasi minsan lang po tayo dadaan dito sa ating dinadaanan na phase sa ating buhay. Huwag na nating palagpasin na tayo ay nanungkulan ng wala tayong ginagawa. Wala tayong accomplishment. Ika nga. At least, pag humarap tayo sa tao, matapos man yung ating termino, kasi walang forever. Tandaan nyo yan. Pagkatapos, makakaharap po kayo sa tao ng hindi po kayo nakayuko. At kaya nyo pong tignan ang bawat isang tao ng mata sa mata. At sinabi nyo pong, I did my best. Kung ito yung pinagkaloob sa akin ng Panginoon at talagang ginawa ko po ang lahat ng aking makakaya. Sayang eh. So, kung meron mang eleksyon, dapat by this time handa na po tayo eh. Sa kahit anumang mangyari. Magka-eleksyon man o mawalan ng eleksyon. Mahirap naman po kasing pag nawala po yung eleksyon sa 2025, ay babalik ulit tayo sa hindi tayo namamansin, hindi tayo kumikilos, matutulog na lamang po tayo sa pansitan, sa madaling salita, or hindi tayo magpapaproject. Dapat dire-diretso. May mga kapitan at barangay akong kilala na sa 2 taon ay nakapagpagawa sila ng project. Dahil ang katwiran po nila, alam nilang pang 2 taon lamang po ang termino nung nanalo sila nung 2023. So, ginawa po nila yung projects na dapat para sa kanilang barangay. Hindi naman po kalakihan yung pondo ng mga kakilala kong kapitan. Case in point,
si Kapitan Sani, isa sa mga iniidolo ko pong kapitan yan. Marami po siyang, actually, lumaban pa ho nga ng galing pook si Kapitan Sani at ang kanyang barangay. So, may mga ganun po eh. Sa akin naman, sa inyong lingkod, medyo ayoko na po magsalita, pero at least ngayon, meron na po akong natapos. Pwede nyo na lang po pagbasihan yung aking Facebook page para hindi po sa akin nanggagaling at hindi po ako nagyayabang. Kasi yun po yung aking sinumpaan sa mga tao eh, na gagawa po ako as much as I can ng tama at ipapababa ko po ang programa ng barangay ng kung kaya naman na mas madalas, gagawin ko pong mas madalas yung proyekto na nasa budget po namin. Okay? At sinantabi po ng barangay council yung political differences dahil yun po ang tama. Wala po dapat politika. Dahil kapag pinatawanan ng politika at hinaluan na natin ng politika, hindi po tayo makakapag silbi ng maayos. Kayo rin po. Yung po sa akin. Gaya ng, actually, ang mga kagawad ko po ay may kanya-kanya silang kapitan for the day. Meron pong mga nagsabi sa akin na mga kaibigan na, pinoporma mo yung mga kagawad mo, lalabanan ka niyan. Ang sabi ko naman, una, paano yung mga taxpayers ng barangay na Mayan? Una, asahan nila ang aming mga kagawad na nagtatrabaho dahil nanggagaling sa kanila yung sinesweldo po namin. Pangalawa, kahit hindi ko naman po papormahin yan, lalabanan pa rin ako niyan eh. Di might as well pakinabangan na ng mga taga ron sa amin ang mga kagawad at mapagsilbihan na ng mga kagawad. Pangatlo, hindi ko pwedeng hadlangan yung sinumpaan din nilang yung oath na ginawa nila na kailangan nilang magbigay ng serbisyong higit pa sa inaasahan sa barangay. Yun po yung oath namin eh. Yun po yung aking laging sinasabi. So, ganun po ang aming ginagawa ngayon. Meron po silang araw-araw na pagiging kapitan for the day. At kapag hindi po sila nakarating, may bawas po sila sa kanilang tinatanggap na honorarium. Ganun po yung aming usapan. So, I don't know with you, hindi ko alam kung different folks, different strokes, different barangays, iba-iba po yung style. Pero sa akin lang, regardless kung may 2 years pa tayo o may 2 years na lang tayo, sa December tayo, o matuloy ang eleksyon, matuloy ang postponement o yung term setting, basta kailangan nagtatrabaho tayo. Yun po yung ating sinumpaan sa mga tao. At dapat habang nagtatrabaho tayo, ay nagiging responsable rin tayo sa ating mga gastusin, sa ating pakikiharap sa tao, at sa mga proyekto na binababa natin, at sa kinikilos natin. Okay? Dahil pag umuwi kayo sa bahay, hindi naman natatapos yung pagiging kapitan nyo pag nandun lang kayo sa barangay hall o nasa labas eh. Hindi natatapos yung pagiging kagawad nyo kung kayo nasa labas lamang. Natatapos, walang katapusan mo yan. Pag uwi nyo sa bahay, kagawad ka pa rin, kapitan ka pa rin. So, hindi talagang yan ang nakaatang sa atin na responsibilidad. Okay? So, yun lamang po. At whatever happens, kaya sira-sira, sabi nga namin, whatever happens, it will happen. At kung sino man na mabiyayaan, o sino man na matuwa, sino man na masiyahan, ay talagang ganyan. May mga pagkakataong hindi natin kontrolado ang mga bagay sa ating kagustuhan. At let's
always look on the bright side. Okay? Mapa-postpone o mapatuloy, regardless. Always look on the bright side and always be thankful dahil konti lang tayong nagsisilbi sa bayan. Hindi po lahat binigyan ng ganyang klaseng pagkakataon. At again, maraming salamat po sa panonood sa Barangay Tayo. Huwag po kayong magsasawang manood po sa amin at hindi po kami magsasawang magbigay sa inyo ng mga aralin o mga iba pang mga dapat malaman pagdating sa panunungkulan sa barangay. Kaya ako po ay in behalf of all the host ng Sa Barangay Tayo, ako po ay nagpapaalam. Sana palagi po kayong nanonood o manonood dito sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.